Kahit magkaroon ng 5,000 mutation sa unggoy, unggoy pa rin ang unggoy at hindi magiging tao. Sana naintindihan ng lahat, na mas katiwa-tiwala ang Biblia kasi nauuna na ang Biblia bago pa matuklasan ng siyensya. At yung nasa Biblia, natutuklasan, totoo talaga na yung mga pinaggagawa ngayon nitong mga ateista at ipinagtututuro ng mga profesor sa ako hindi ako conforme talaga na ituro yung evolusyon. Kasi kung naniniwala ka sa Biblia, di ka maniniwala sa evolusyon. Kasi ang evolusyon nagtuturo, nag-umpisa ang buhay sa isang sabaw, yung primordial soup. Ang Biblia nagtuturo, ang tao nilikha ng Diyos sa alabok ng lupa. Hindi nag-umpisa sa sabaw ang tao. Magkakakontre. Alin ang pipiliin nyo? Ang karunungang nasa Biblia na bandang huli natutuklasan ng siyensya na eksakto at tama? O yung mga ayaw maniwala sa Biblia gaya ng mga atheist, evolutionist, yung mga kung ano-anong mga siyensya raw na itinuturo pa ngayon sa mga bata Nakakalungkot. Pero, naipakita ko na sa inyo ngayon, yung mutation. Ang mutation, hindi factor para ang manok maging pabo. Kahit mag-mutate ang manok, manok pa rin yun. Umiksi ang paa, dumami ang balahibo, o kumonti ang balahibo. Kasi ngayon may manok na, wala nang halos balahibo. Gumawa sila ngayon ng isang lahi ng manok. Pinakialaman na yung DNA ng manok. May manok ngayon na pinuproduce sila, wala na halos balahibo. Alam mo ba yon, Sis Luz? Hindi pa po, Brother Eli. Pakitignan mo itong manok na ito. Hindi ka na naawa sa manok, inalis mo yung balahibo. Nagagawa ngayon yan ng mga lumalabag sa katalagahan ng Diyos. Hindi ba nga nauso ngayon yung cloning? Labag sa Biblia yung cloning. Kaya ipinagbabawal din nila yan na gawin sa tao kasi nga maraming depekto ang nangyayari. Maraming pagkagawa, pagkasilang, maraming mga depekto hindi kagaya ng ginawa ng Diyos. Nananatili pa rin na ang Diyos na pinaniniwalaan ko marunong at dakila sa lahat. Salamat sa Diyos. Nailay ko na ang basis sa inyo. Mutation will never lead to evolution. Mag-mutate ang isang bakterya, pero bakterya pa rin siya. Mag-mutate ang isang uri ng hayop dahil sa environmental influences and accident, pero mananatili pa rin siyang siya. Hindi pwedeng ang pato maging manok o ang manok maging pato. Tandaan mo yan, Sis Luz. Opo. Yan. Ito ngayon ang ating pansara. Ecclesiastes, ganito ang sabi ng salita ng Diyos sa 3:14. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan paman. Walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Yung ginawa ng Diyos, di mo pwedeng dagdagan. Hindi mo pwedeng alisan. No? Halimbawa, pwede mo bang gawin ang tao na 4 ang baga? 4 ang puso? Hindi pwede. Merong kante. Sana 2 ang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo, sana 2 ang puso ko. Paano nga yung kantahin mo nga? Alam mo ba, kapatid na Daniel? Sana 2 ang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo, sana 2 ang puso ko, hindi na sana kailangan pang pumili sa inyo. Subukan mo.
dagdagan mo puso ng tao, lalong magulo. Sabi ng salita ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, talagang ganun na yon. It is the best. It is the perfect way of doing it. Isa ang puso, dalawa ang baga, dalawa ang bato. Isa ang atay, at may utak, etc. Yan ang perfect. Pag iniba mo yan, hindi ka mabubuhay ng maayos. At hindi mo pwedeng dagdagan. Tama ang sabi ng Biblia. Kung ano yung ginawa ng Diyos, ganun siya. Hanggang mawala na siya sa mundo, ganun pa rin. Maaaring magkaroon ng pagbabago, pero tao pa rin siya. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa manok, dumami balahibo, kumonti ang balahibo, o talagang totally hubaran na ng balahibo, pero manok pa rin siya. Yan ang nasa Bibliang katotohanan. Ngayon, ang tanong natin, mga kapatid, anong katunayang ang evolusyon? Malaking kasinungalingan ni Darwin ayon sa Biblia, hindi ayon sa akin. Naipakita ko po sa inyo ngayon ang fundamentals, improbability or impossibility of evolution. Walang science account at walang science facts na magsusustain nung evolusyon, creating man from apes. From apes, from lower forms of life, or from single-cell plant and animals. Wala pong scientific fact niyan. Kung kayo talagang scientifico, hindi ka maniniwala dyan.